Sa isang lugar na bihirang marhiting ng mga tao, masang baryo na tila nakakubli sa pagitan ng makakapal na puno at lumang daan na halos hindi na dinadaanan. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, ang hangin doon ay nagiging mas malamig kaysa sa karaniwan at ang katahimikan ay tila may dalang kakaibang bigat. Parang may nagmamasid sa bawat galaw mo kahit wala kang nakikitang kahit sino. Dito nagsimula ang isang kwentong hindi basta-basta ikinukwento ng mga nakatira roon. Ano ang gagawin mo kung malaman mong may lahi kang hindi dapat umiraw? Iyan ang tanong na patuloy na gumugulo sa isipan ni Mara. Isang dalagang lumaki sa siyudad at walang kaalam sa pinagmulan ng kanyang pamilya. Simple lang ang buhay niya noong may trabaho, may mga kaibigan at may pangarap na tahimik na kinabukasan. Ngunit nagbago ang lahat nang makatanggap siya ng isang liham mula sa isang hindi kilalang tao. Isang liham na magdadala sa kanya sa baryong pilit itinago sa kanya ng kanyang sariling ina. Ang baryo ay tila natigil sa pag-ikot ng oras. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy na may kupot na pintura. Ang mga daan ay lupa na pinapaan ng damo at ang mga ilaw sa gabi ay kakaunti. Kadalasan ay kandila o lumang bombilya lamang. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Ang mas nakakabahala ay ang pakiramdam na parang may lihim na pilit at tinatago ang bawat taong nakakasalubong mo. Pagdating ni Mara, agad niyang napansin ang kakaibang pagtitig ng mga tao sa kanya. Walang nagsasalita, ngunit ramdam niya ang mga mata nila. Mapanuri tila may kinikilala. Parang may alam sila na hindi niya alam. Parang matagal na siyang hinihintay. Sa unang gabi niya sa baryo, hindi siya agad nakatulog. Ang mga tunog sa paligid ay hindi pangkaraniwan. May mga yabag na tila nagmumula sa bubong. May mahihinang ungol na hindi niya may paliwanag. At may hangin na tila may dalang bulong. Ilang beses niyang sinubukang kumpinsihin ang sarili na baka imahinasyon ng iyon. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi iyon normal. Sa loob ng bahay na tinutuluyan niya, may isang silid na palaging nakasara. Ayon sa matandang babae na nagbantay sa kanya, huwag na huwag daw niya itong bubuksan, lalo na kapag gabi. Ngunit tulad ng karamihan, ang pagbabawal ay lalo lamang nagpalakas ng kanyang kuryosidad. Kinabukasan, sinubukan ni Mara na alamin ang tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit sa bawat tanong niya, tila may takot na sumasagot sa kanya. May ilan na umiiling lamang. May ilan na naglalakad palayo at may ilan na halos hindi makatingin sa kanya. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang naglakas loob na magsalita. Hindi lahat ng dugo ay dapat ipinagmamalaki. Sabi nito sa mahina ngunit mabigat na tinig. Doon nagsimulang magduda si Mara. Ano ba talaga ang pinanggalingan niya? Bakit tila may itinatago ang lahat? At bakit pakiramdam niya ay may unti-unting nagbabaw sa kanyang sarili habang tumatagal siya sa baryo. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging kakaiba ang kanyang nararamdaman. Mas lumalakas ang pandinig niya, mas nagiging sensitibo ang kanyang panghamoy, at may mga sandali na tila may ibang boses na bumubulong sa kanyang isip. Isang boses na hindi kanya, ngunit tila matagal na niyang kilala. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pintuan ng silid na ipinagpabawal. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang hakwakan. Tahimik ang paligid, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay tila umalingaw sa buong bahay. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay madilim, ngunit sa gitna nito ay may isang lumang salamin. Malaki, may buhtak at tila matagal nang hindi ginagamit. Lumapit siya at sa kanyang pagtingin, hindi niya agad nakilala ang kanyang sariling refleksyon. Dahil ang nakikita niya ay hindi na siya. Mula sa likod niya may isang boses na pabulong na nagsabi, hindi ito sumpa, ito ay iyong dugo. Napalingon siya agad ngunit walang tao. At doon niya napagtanto baka hindi pala siya nag-isa sa loob ng bahay. At baka, hindi na siya may control sa kung anong susunod na mangyayari. Hindi agad nakagalaw si Mara matapos niyang makita ang kakaibang refleksyon sa salamin. Ilang segundo siyang nakatayo roon ng lalamig ang buong katawan habang pilit inuunawa ang makita. Ngunit nang kumurap siya, bumalik sa normal ang kanyang refleksyon. Pagod, maputla at halatang natatakot.
Napatras siya at agad isinara ang pintuan ng silid. Halos hindi na niya napansin kung paano siya nakabalik sa kanyang higaan. Kinabukasan, tila wala sa sarili si Mara. Ang mga nangyari kagabi ay parang bangungot na pilit niyang kinakalimutan. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawawala. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib at ang kanyang paligid ay tila mas malinaw kaysa dati. Naririnig niya ang mahihinang usapan mula sa malalayong bahay. Namoy niya ang usok kahit wala naman siyang nakikitang apoy at higit sa lahat. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Hindi niya na napigilang lapitan ang matandang babaeng nagbabantay sa kanya. Siyaling sila, tahimik itong nagwawalis sa bakura ng lapitan niya. Nay, ano po ba talaga ang lugar na ito? Tanong ni Mara. Pilit pinapakalma ang sarili. Huminto si Aling Sila at dahan-dahang tumingin sa kanya. Sa mga mata nito may halong awa at takot. Hindi lahat ng tanong dapat sagutin agad, sagot nito. May mga bagay na kusamang malalaman sa tamang oras. Pero bakit parang kilala nila ako? Pilit ni Mara. Parang may hinihintay sila sa akin. Napapuntong hiningang tanda dahil matagal ka nang hinihintay ng beryong ito. Hindi na nakapagsalita si Mara. Lalong dumami ang tanong sa isip niya, ngunit alam niyang wala siyang mapapala kung ipipilit pa. Kaya nagpasya siyang maglibot mag-isa sa baryo. Umaasang may matutuklasan siyang sagot. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, napansin niya ang isang lumang balon sa gitna ng baryo. Napapalibutan ng mga pato at tila matagal ang hindi ginagamit. Ngunit habang papalapit siya may narinig siyang mahina, parang may bumubulong mula sa loob. Hello, mangat niyang tawag, walang sumagot. Ngunit malinaw niyang narinig ang isang mahinang ungol, parang may nahirapan sa loob. Kinilabutan siya at agad umatras. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may isang batang lalaki ang biglang lumitaw sa likod niya. Bawal kang lumapit yan. Sabi nito, napalingon si Mara. Ang batay payat, maputla at may seryosong tingin. Bakit? Tanong niya. Diyan nagsimulang lahat, sagot ng bata. Diyan nila itinatago ang mga ayaw nilang makita ng iba. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mara, ngunit tumakbo na ang bata palayo bago pa siya makapagsalita muli. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw kay Mara na may itinatago ang baryo. At tila konektado yun sa kanya. Sa bawat sulok na puntahan niya, may pakiramdam siyang may nagmamasi. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit nawawala kapag tinitigan niya. Isang hapon napadpad siya sa isang lumang simbahan sa dulo ng baryo. Sira-sira na ang bubong nito at ang pintuan ay halos matumba na. Ngunit sa kabila ng itsura nito, may kakaibang pakiramdam ng bigat sa loob. Parang may presensya na hindi niya may paliwanag. Pagpasok niya, napansin niya ang mga lumang imahe ng santo na tila nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may mga kaskas, ang iba ay tila sinatyang sirene. Sa gitna ng simbahan, may isang altar na natatakpan ng itim na tela. Dahan-dahan siyang lumapit at tinanggal ang tela. Sa ilalim nito ay hindi isang santo, kundi isang lumang kahon na may mga ukit na hindi niya maintindihan. Ngunit nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo, na imahe ang pumasok sa kanyang isip. Mga taong tumatakbo sa dilim, mga sigaw, at isang nilalang na hindi niya may paliwanagang anyo. May mga mata itong kumikislap sa dilim at tila nakatingin, direkta sa kanya. Napatras si Mara at napaupo sa sahig hiningal. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari, ngunit malinaw na hindi yon basta imahinasyon lamang. Hindi ka dapat nandito. Napalingon siya at nakita ang isang lalaki na nakatayo sa pintuan ng simbahan. Matangkad ito na sa kalagitnaan ng 30s at may seryosong mukha. Sino ka? Tanong ni Mara. Ako si Daniel, sagot nito. At kung gusto mong mabuhay ng normal, umalis ka na sa baryong ito. Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, matapang na sagot ni Mara, kahit nanginginig ang boses niya. Sandaling natahimik si Daniel bago siya lumapit. Kung ganoon, handa ka bang malaman kung ano ka talaga? Napalunok si Mara. Ano bang ibig mong sabihin? Tumingin si Daniel sa paligid, parang sinisigurong walang ibang nakakarinig. Ang baryong ito, hindi ito basta baryo. Isa itong lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang mundo. Ang mundo ng tao at ang mundo ng mga nilalang na matagal ng dapat nawala. At isa ka sa kanila, dagdag nito. Hindi agad nakasagot si Mara.
Parang bumigat ang buong mundo niya sa sinabi ni Daniel. Hindi totoo yan. Bulong niya, gusto mo ng ebidensya? Tanong ni Daniel. Bakit sa tingin mo naririnig mo ang hindi naririnig ng iba? Bakit nararamdaman mo ang presensya nila? Hindi na makasagot si Mara. Unti-unti niyang naalala ang mga kakaibang nangyayari sa kanya, ang mga bulong, ang mga anino, ang refleksyon sa salamin. Hindi ito sumpa, sabi ni Daniel. Ito ay dugo mo. Biglang bumalik sa isip ni Mara ang boses na narinig niya kagabi. Pareho ang sinabi nito. Kung ganon, ano ako? Mahina niyang tanong. Ngunit hindi agad sumagot si Daniel. Sa halip, tumingin ito sa labas ng simbahan at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi tayo nag-iisa, bulong niya. Napalingon si Mara at sa may pintuan ng simbahan may isang anino na unti-unting humahaba. Hindi ito gumagalaw tulad ng normal na anino. Tila may sarili itong buhay. At bago pa sila makagalaw, isang malamig na hangin ang pumasok sa loob, kasabay ng isang pamilyar na bulong. Panahon na nanigas si Mara. Dahil sa pagkakataon iyon, hindi na siya sigurado kung ang kinatatakutan niya ay ang baryo o ang sarili niya. Hindi agad nakagalaw si Mara matapos marinig ang bulong na iyon. Panahon na palit-ulit na tila umalingaw sa loob ng simbahan kahit wala namang gumagalaw ang bibiging kahit sino. Ang hangin sa loob ay biglang lumamig at ang kandila sa gilid ng altar ay kusang namatay. Parang may huminga ng malalim at pinatay ang apoy. Si Daniel ang unang kumilos. Umalis na tayo, mariniyang sabi habang hinawakan ang braso ni Mara. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang sumara ang lumang pintuan ng simbahan ng malakas na para bang may umampas mula sa labas. Napaurong si Mara. Ano yun? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Daniel agad. Sa halip, lumapit siya sa pintuan at sinubukang itulak, ngunit hindi ito gumagalaw. Parang may kung anong puwers ang pumipigil mula sa kabilang panig. At pagkatapos narinig nila ang pagkaluskos, parang mga kuko na dumudulas sa kahoy. Mabagal, si Nadia, parang sinusukat kung gaano katibay ang pintuan. Hindi na ito basta kwento, bulong ni Daniel. Hinahanap ka na nila. Hinahanap ako ang sino. Mariing tanong ni Mara, halos hindi na niya kontrolado ang boses niya. Ano ba talaga ako? Ngunit bago pa makasagot si Daniel, biglang nagbago ang paligid. Ang mga sirang imahe sa simbahan ay tila gumalaw. Ang mga mata ng mga santo ay parang sumunod sa kanilang galaw. At sa gilid ng altar, unti-unting lumitaw ang mga marka sa sahig, mga simbolong hindi nila naiintindihan. Pero ramdam ni Mara na parang pamilya sa kanya. Sa labas ng simbahan, may mga yabag na ngayon. Marami, mabibigat, dahan nilang pinalilibutan ng gusali. Hindi na nakatiis si Mara. Kailangan kong lumabas dito, sigaw niya, at sinubukan niyang hanapin ang ibang labasan. Ngunit habang tumatakbo siya sa gilid ng simbahan, ang mga dingding ay tila nagbabago, parang humahaba, lumalawak at nililito siya sa direksyon. Hindi normal to, bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, bigla siyang napahinto nang makita ang isa pang pinto. Hindi niya alam kung nandito ito kanina. Dahan-dahan niya itong nilapitan, ngunit bago pa niya mahawakan ang doorknob, may isang malamig na boses mula sa likod niya ang nagsalita. Kung bubuksan mo yan, hindi ka na makakabalik. Napalingon siya at nakita si Daniel, seryoso ang mukha, pawis at halatang tensyonado. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lahat ng labasan ay kalayaan, sagot nito. May mga pinto na hindi daan palabas, kundi daan papunta sa mas malalim. Hindi na alam ni Mara kung ano ang paniniwalaan. Sa bawat segundo, mas lumalakas ang pakiramdam niya na may gumuguhit na malamig sa loob ng kanyang dibdib. Parang may gumigising sa kanya mula sa loob. Biglang may kumalabog sa likod ng simbahan. Isang malakas na tunog na parang may kumakamot mula sa ilalim ng sahig. Hindi lang sila nasa labas, sabi ni Daniel. Nandito rin sila sa ilalim. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong na tanong ni Mara. Ngunit sa halip na sumagot, hinila siya ni Daniel palayo sa pinto. May mas mahalagang bagay ka pang hindi alam. Dinala siya ni Daniel sa likod ng altar. Sa ilalim ng lumang sahig na kahoy may maliit na metal na sing-sing.
Hinihila niya ito at dahan-dahang bumukas ang isang secret na lagusan pababa. Dito tayo, sabi niya. Hindi pa man sila bumababa. Narinig nila ang unang pagbasag ng salamin sa loob ng simbahan. Parang may pumasok na. Sa kagustuhang makatakas, sumunod si Mara pababa ng hagdan. Madilim sa ilalim, tanging maliit na ilaw mula sa itaas ang nagsisilbing gabay. Ang hangin dito ay mabigat at may amoy na parang lumang lupa at dugo, isang amoy na hindi niya may paliwanag kung saan pangyayari. Bakit parang alam mo ang lugar na ito? Tanong ni Mara habang bumababa. Hindi sumagot si Daniel agad. Dahil matagal ko nang sinusubaybayan ito, hindi ka lang basta napadpad dito, Mara. Dinala ka nila dito, hindi na nakaimikin si Mara. Sa bawat hakbang niya pababa, mas bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Sa dulo ng hagdan may isang malawak na silid. Puno ito ng mga lumang tala, mga larawan, at mga dokumentong tila itinanago sa loob ng maraming tao. Sa gitna, may malaking mapa ng baryo, ngunit may mga bahagi nito na nakamarkang pula, parang mga lugar na bawal puntahan. At sa gitna ng lahat, may litrato. Lumapit si Mara, at doon niya nakita ang sarili niya. Ngunit hindi siya bata o nasa kasalukuyan. Ibang-iba ang itsura niya sa larawan, nakasuot at lumang kasuotan, nakatayo sa gitna ng mga taong nakatakip ang mukha. At sa likod niya, may anino na mas malaki pa sa tao. Hindi ito posible, bulong niya. Posible, sagot ni Daniel. Dahil hindi ito unang buhay mo sa baryong ito, napalingon si Mara sa kanya. Ano, ngunit bago pa siya makapag-react, may narinig silang malakas na kalabog mula sa itaas. Sunod-sunod, parang may bumababa na. Wala na tayong oras, sabi ni Daniel. Oras para saan? Sigaw ni Mara pero huli na ang lahat. Sa madilim na lagusan, may mga aninong unti-unting bumababa. Hindi sila gumagalaw tulad ng tao, mas parang dumudulas sa hangin. At bawat hakbang nila mas lumalakas ang gulong. Pumalik ka, hindi ka dapat umalis, samin ka, humigpit ang hawak ni Mara sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo ay parang sasabog sa dami ng boses na naririnig niya. Daniel. Bulong niya, ano sila, tumingin si Daniel sa kanya at sa unang pagkakataon nakita niya ang tukot sa mata nito. Ang pamiyamo. At sa mismong sandaling iyon, biglang nagliwanag ang mga marka sa dingding ng silid. Parang gumising ang buong lugar. At sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw ang isang hugis. Hindi pa malinaw. Sapat para maramdaman ni Mara na kilala niya ito. At mas masahol pa, tila kilala rin siya nito. Hindi agad nakaagalaw si Mara na makita ang liwanag na unti-unting bumabalot sa silid. Parang humihinga ang mga marka sa dingding, kumikislap sa bawat segundo at kasabay nito ay ang mas lumalakas na bulong na tila galing sa lahat ng direksyon. Hindi na ito simpleng tunog, parang nasa loob na mismo kanyang utak. Hindi ito totoo. Paulit-ulit niyang bulong, ngunit mas lalo lang lumalakas ang kapog kanyang dibdib. Si Daniel ay mabilis na humakbang palapit sa kanya. Mara, huwag mong titigan, sigaw niya pero huli na ang babala. Nakatuon ang mga mata ni Mara sa liwanag sa gitna ng silid at doon niya nakita muli ang hugis. Hindi pa rin malinaw ang itsura nito, parang nagbabago-bago sa pagitan ng tao at anino. Ngunit ang pakiramdam, pamiyar, nakakatakot na pamiyar. Biglang nalamig ang paligid. Ang hangin sa loob ng underground chamber ay tila nawala at napalitan ng may bigat na presensya na hindi nila may paliwanag. Para bang may isang bagay na matagal nang nakatago sa lugar na iyon ang tuluyang nagising. Bumalik ka na, muling bulong ng mga tinig. Ngunit na iyon, hindi lang boses. May mga yapak na ring naririnig si Mara, mabagal, mabigat, papalapit sa kanila, mula sa hagdan, mula sa dingding, mula sa lugar na hindi dapat may daanan. Daniel, mahina niyang tawag, nanginginig na ang buong katawan niya. Sabi mo ligtas dito, hindi agad sumagot si Daniel. Nakatingin siya sa hagdan, hawak ang isang lumang barrel na ngayon lang napansin ni Mara. Walang ligtas, sagot niya sa mahinang boss. May mga lugar lang na mas matagal kang mabubuhay. Mas lumakas ang liwanag sa gitna ng silid, at kasabay nito ay ang paggalaw ng mga anino sa dingding. Parang humihiwalay sila mula sa bato, unti-unting nakakaroon ng hugis, isa-isa, sunod-sunod, hindi lang isa, bulong ni Mara habang napapansin niyang hindi lang isang presensya nandito. Marami sila. Biglang bumukas ang isa sa mga lumang pader sa gilid ng silid kahit walang humahawak.
parang tinulak mula sa kabilang mundo. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. At doon lumabas ang mas maraming anino, hindi malinaw. Kung tao ba sila noon, hindi. Hindi ka namin matatakasan, sabay-sabay nilang bulong. Napaatras si Mara at sa bawat hakbang niya, tila lumalalim ang sahig. Parang ang mismong lugar umayon sa kanya, nilulunok siya pabalik sa kung saan siya galing. Daniel, sigaw niya. Dito, sagot nito, hinila siya papunta sa mas makitid na daanan sa gilid ng silid. Tumakbo sila sa makipot na lagusan, ngunit kahit doon ay hindi sila ligtas. Ang mga dingding ay nagsimulang magbago, parang may mga kamay na gumagalaw sa loob ng bato. Sumusubok kumawala. May mga mahihinang sigaw na nagmumula sa mismong pader, parang mga taong nakulong sa loob ng mahabang panahon. Habang tumatakbo sila, mas lumalakas ang pakiramdam ni Mara na hindi na ito simpleng paghabol. Parang hindi sila tinutugis, kundi inaangkin. Daniel, saan tayo papunta? Hingal na tanong niya. Sa huling lugar na hindi nila kontrolado, sagot niya. May ganun pa, hindi sumagot si Daniel. Sa likod nila, naririnig pa rin nila ang mga anino. Hindi tumatakbo, hindi nagmamadali, pero tiyak na sumusunod. Parang alam nilang wala namang takas si Mara. Habang lumalalim ang lagusan, biglang nagbago ang paligid. Ang makitid na bato ay napalitan ng mga ugat ng puno. Malalaki, makakapal, parang ugat ng isang bagay na mas matanda pa sa baryo. May tumutulo pang likido mula sa kisame. Hindi tubig kundi parang may itim na sak, mabagal at malapot. Napahinto si Mara nang makita ang dulo ng lagusan. Isang malaking pabilog na silid. Sa gitna nito, may isang bato parang altar, pero hindi ito gawa ng tao. Parang natural na lumaki. Ngunit may mga ukit na hindi dapat kayang gawin ng kahit ng tao. At sa paligid nito, may mga posisyon na parang upuan, pero walang upuan doon. Parang para sa mga hindi nakikita. Dito, nagsimula ang lahat, bulong ni Daniel. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mara. Nanginginig ang boses, ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, biglang huminto ang lahat ng tunog, mga bulong na wala, mga yapak na wala. Enghengin, tumigil. Isang nakabibinging katahimikan ang bumulot sa buong lugar, at sa katahimikang iyon, mas naramdaman ni Mara ang presensya hindi lang isa, kundi parang buong paligid ay may kamalayan. At pagkatapos, narinig niya ang sarili niyang pangalan Mara, hindi mula kay Daniel, hindi mula sa anino, kundi mula mismo sa bato sa gitna. Lumapit ka, hindi niya magawang kumilos. Hindi ito ligtas, bulong ni Daniel, pero parang siya mismo ay hindi rin makagalaw. Sa bawat segundo, mas lumalakas ang pakiramdam ni Mara na may parte sa kanya na gustong lumapit. Parang may humihila mula sa loob ng kanyang dibdib, hindi pisikal, kundi parang alaala na pilit bumabalik. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya, hindi niya alam kung panaginip o totoong alaala. Isang baryo na hindi ganito ka-ringed, mga taong nakatayo sa paligid ng altar. At siya, nakaring doon, hindi bilang biktima, kundi bilang bahaging seremonya. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi ako ito. Ngunit ang boses mula sa bato ay mas lumakas. Bumalik ka na at sa unang pagkakataon, gumalaw ang anino sa gitna ng silid, hindi bilang presensya sa likod nila, kundi mula mismo sa altar. Unti-unti itong tumayo at sa pagbukas ng hugis nito, tila mas tumingin ang buong mundo. Hindi pa rin malinaw kung ano ito. Ngunit malinaw kay Mara ang isang bagay, hindi na siya hinahabol. Inihahanda na siya at sa likod nila narinig muli ang mga yapak, mas malapit na, mas marami. At wala nang daan palabas, hindi agad nakapagsalita si Mara nang nagsimulang gumalaw ang anino mula sa gitna ng altar. Ang liwanag na kanina ay pumupuno sa silid ay unti-unting kinakain ng kadiliman, parang may buhay na humihigop sa bawat sinag. Ang hangin ay naging mabigat ulit at ang katahimikan ay napalitan ng mahihinang bulong na tila sabay-sabay na nagmumula sa lupa, sa dingding, at sa mismong loob ng kanyang ulo. Mara, muli ang tawag ng boses, ngunit ngayon ay hindi na ito iisa. Parang maraming bibig ang nagsasalita ng sabay-sabay. Magkakaiba ang tono, pero iisang pangalan lang ang binabanggit. Hindi na nakayanan ni Mara ang bigat. Napaluhod siya sa malamig na bato. Tama na, bulong niya. Nanginginig ang buong katawan. Ano ba talaga ang gusto ninyo sa akin? Sa tabi niya, si Daniel ay nakatayo pa rin, ngunit kitang-kita ang tensyon sa kanyang panga.
Hindi na siya mukhang kumpiyansa tulad kanina. Ngayon, para siyang taong alam na ang laban ay matagal ng talo. Hindi ito dapat nangyari ngayon. Bulong niya. Anong hindi dapat? Sigaw ni Mara. Halos mapunit ang boses niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Lahat ng ito, ano ba talaga ako? Sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang sagot ay nagmula hindi kay Daniel, kundi mula sa altar mismo. Siya ang huling sabiyaw na nigas si Mara. Kasabay nun, biglang nagbago ang paligid. Ang mga ugat sa kisame ay nagsimulang gumalaw na mas mabilis. Parang may dumadaloy na enerhiya sa loob ng buong silid. Ang anino sa gitna ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Hindi pa rin buo, pero sapat para makita ang isang figura na parang tao, ngunit hindi tao. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na hindi niya inaasahan. Ang anino ay nagsalita muli, pero ngayon ay hindi na boses ng marami, kundi boses ng kanyang ina. Mara, anak ko, natigilan siya. Parang huminto ang oras. Hindi pulong niya nanginig ang labi. Hindi totoo yan. Ngunit mas malinaw ang boses sa pagkakataong ito. Pamiyar, masyadong pamiyar. Mara, huwag kang matakot. Biglang umatras si Mara, halos matumba. Hindi. Namamatay na ang nanay ko. Hindi ka siya. Ngunit si Daniel ay biglang humawak sa balikat niya. Hindi siya nagsisinungaling sa parang inisip mo. Napatingin si Mara sa kanya. Galit at takot na halos sa mga mata. Anong ibig mong sabihin? Huminga si Daniel ng malalim, parang matagal na kinikimkim ang lahat. Hindi siya tunay na nanay. Parang binagsakan ng buong mundo si Mar. Anong pinagsasabi mo? Ang pinagmulan mo, sabi ni Daniel, hindi galing sa tao na gaya ng inisip mo. Sa sandaling iyon, ang anino sa altar ay nagpagumuli. Ngayon, hindi lang boses ng ina niya ang naririnig, kundi may imahe na parang lumalapa sa hangin. Isang babae, ang ina niya, nakaluhod sa parehong altar. Isang seremonya. Na taong nakasuot ng lumang kasuotan at isang sanggol si Mara. Hindi, bulong niya, nanginginig ang ulo, hindi totoo yan, ngunit ang mga imahe ay patuloy. At sa bawat segundo, mas lumilinaw ang hindi niya kayang tanggapin. Ginawa ka nila, sabi ni Daniel, hindi ka ipinanganak, inilay ka rito. Bakit? Sigaw niya, halos mawala ng kontrol. Pagkita ko, sa puntong iyon, ang anino ay tuluyang naging buo isang figura mukhang tao. Ngunit may mga bahagi na parang hindi na ayon sa realidad, parang nagbabago ang itsura nito depende sa kung saan siya nakatingin. At sinabi nito ang huling bagay na tuluyang pumasag sa kanya, dahil ikaw ang katawan na babalik sa amin. Biglang sumakit ang buong katawan ni Mara, parang may kumalaw sa loob niya. Hindi sakit na pisikal lang, hindi parang may isang bagay na matagal na nagtuklok sa loob niya, ang unti-unting nagigising. Daniel, bulong niya, halos hindi na makahinga. Anong nangyayari sa akin? Ngunit si Daniel ay umatras. At doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Takot si Daniel, hindi sa nilalang, kundi sa kanya. Hindi mo pa ba sinabi sa kanya? Sabi ng anino, ngayon ay may halong tuwa at lamig. Hindi sumagot si Daniel. At sa katahimikan na iyon, mas malinaw ang katotohanan. Daniel, mahinang tawag ni Mara. Alam mo ang lahat, hindi ko sinabi dahil hindi ka pa handa, sagot niya. Handa para saan, sigaw niya. Ngunit bago pa siya makakuha ang sagot, biglang gumalaw ang sahig. Hindi lang pagyanig, kundi parang bumubukas. Ang buong silid ay nagsimulang bumaba, dahan-dahan parang elevator na walang control. Hindi, bulong ni Mara, napahawak sa bato. Hindi, late na. Sabi ng anino, nagsimula na ang pagbabalik. Sa paligid nila, ang mga ugat ay nagsimulang kumapit sa mga paa ni Mara, mabagal, dahan-dahan. Parang hindi siya sinasaktan, kundi hinahanda. Daniel, tulungan mo ako, sigaw niya. Ninit si Daniel ay nanatili lang nakatayo. At doon niya sinabi ang pinakamasakit na katotohanan. Huli na rin ako, nanigas si Mara. Hindi kita mailigtas, dagdag niya. Dahil hindi ka kailanman iniligtas noon. Biglang bumukas ang alala sa isip ni Mara, isang fragment lang, pero sapat para basagin sa iya. Isang lalaki, si Daniel, nakatayo sa parehong lugar. Pero mas bata at siya nakatali sa altar, hindi ngayon, hindi kahapon, kundi parang paulit-ulit. Hindi. Bulang niya umiiyak na. Hindi ito totoo. Ngunit ang silid ay patuloy na bumababa at ang anino ay mas lumalapit. Mara, sabi nito, ikaw ang susi para makabalik kami sa mundo ng mga tao. Sa sandaling iyon, ang buong katawan niya ay parang nawala ng control.
Ang kanyang mga kamay ay kumalaw ng kusa. Parang may ibang humahawak sa kanya mula sa loob. Hindi ko kaya to, bulong niya. Hindi ka naman talaga dapat lumaban. Sagot ng boses ang kanyang sasangihangin. At doon siya tuluyang napagtanto. Hindi siya biktima, hindi siya ligtas, siya mismo ang dana. Sa huling sandali ang kanyang malay, napatingin siya kay Daniel. Sinunggaling ka ba sa akin mula pa simula? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Daniel. At sa katahimikan na iyon, ang sagot ay naging mas malinaw pa sa salita. At habang ang kadiliman ay tuluyang bumabalot sa kanya, isang huling tanong ang naiwan sa hangin. Kung ikaw si Mara, lalaban ka pa rin ba? Kahit alam mong ikaw mismo ang susi sa kanilang pagbalik. Sa tingin mo pa, makakaligtas pa siya? Hindi na alam ni Mara kung kailan tumigil ang pagkalaw ng silid o kung tumigil pa talaga ito. Ang pakiramdam niya ay parang siya mismo ang bumabagsak, hindi ang lugar. Ang mga ugat na kumakapit sa kanyang mga braso at pinti ay mas lalong humihigpit. Hindi na parang pumipigil, kundi parang inayos siya sa isang posisyon na matagal nang nakaplano. Mara, ang boses na nanino ay muling umalingaw. Mas malapit na ngayon, halos katabi ng kanyang tainga. Hindi. Kaparin bahat, tumigil ka, sigaw niya, pilit na kumakawala. Ang luha niya ay halo ng galit at takot, ngunit kahit anong pagpupumiglas niya, mas lalo lang siyang hinihila pababa ang lupa. Si Daniel ay biglang kumilos. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita na Mara na talagang nagdesisyon siya. Inilabas niya ang isang lumang kutsilyo mula sa kanyang likuran at mabilis na lumapit sa altar. Daniel, sigaw ng anino. Huwag mong sirain ang oras. Ngunit huli na, itinukod ni Daniel ang kutsilyo sa gitna ng altar at sa isang malakas na hampas, sinubukan niyang basagin ang patong nakaukit. Isang nakakabinging tunog ang yumanig sa buong silid. Ngunit imbes na mabasag ang bato, si Daniel ang napalukod. Parang may puwersang tumama sa kanya mula sa loob. Sinabi ko sa iyo, wina niyang bulong. Duguan ang gilid ng kanyang labi. Hindi na ito pwedeng pigilan. Bakit mo pa ginawa yan? Sigaw ni Mara, halos mawalan na ng boses. Tumingin si Daniel sa kanya at sa sandaling iyon. Hindi na galit o takot ang nasa mata niya kundi awa. Dahil ito ang huling pagkakataon na hindi sila makakabalik ng buo. Biglang nagliwanag ang buong silid. Mas matindi, mas masakit sa mata. At sa liwanag na iyon, ang tunay na anyo ng anino ay unti-unting lumabas. Hindi ito isang nilalang, kundi parang kumpulan ng mga presensya, mga mukha, mga katawan, mga anino ng tao na parang pinagsama sa isang umiikot na anyo. At sa gitna nito, may isa pang figura, isang babae, hindi pamilyar, ngunit may hawig. At sa sandaling makita ito ni Mara, bumagsak ang kanyang mundo. Hindi, bulong niya, hindi pwede. Ang babay sa loob ng anino ay ngumiti. At last, nakilala mo rin ako. Hindi umiling si Mara, hindi ka totoo. Ngunit ang ala ay bumalik, hindi tulad ng dati na pira-piraso, kundi po ano ngayon, isang ritual, isang pagpili. At siya, pinili, hindi bilang kundi bilang sisidlan. Pinili mo kalimutan sabing babae sa loob ng anino para mabuhay ka ng normal. Si Daniel ay dahan-dahang tumayo. Kahit hirap na hirap, hindi niya pinili, marain niyang sabi. Pinilit ninyo siya. Ngunit ang anino ay tumawa isang tunog na parang sabay-sabay na sigaw ng maraming tao. Pareho lang yan sa amin, mas lalo pang lumakas ang pagyanig. Ang silid ay tuluyang bumababa ng iyon, at sa ibaba nito ay isang kumikislap na madilim na kailaliman, parang walang hanggan. Kung babalik ka, sabi ni Daniel kay Mara, wala nang matitira sa iyo. Tumingin si Mara sa kanya. Kung hindi ako babalik, sandaling katahimikan, at doon niya nakita ang sagot sa mata ni Daniel. Mas masahol. Isang biglang pagsabog ng enerhiya ang lumabas mula sa altar, at si Mara ay tuluyang natanggal sa pagkakakapit ng mga ugat. Tumilapon siya sa sahig, humahabol ang hinina, ngunit hindi pa tapos. Ngayon bulong ang anino, kompleto na ang huling hakbang. Ang katawan ni Mara ay nagsimulang magbago, hindi sa labas, kundi sa loob. Parang may gumigising na bagay sa kanya na matagal nang natutulog. Ang kanyang paningin ay nagdoble, ang kanyang pandinig ay lumawak, at naririnig niya ang lahat. Hindi lang ang nasa paligid, kundi ang nasa istaas, sa ilalim at kung saan man ang pagitan. Hindi ako ito, umiiyak niyang bulong. Hinsagot ng boses ang kanyang inamula sa anino.
Kamika, doon nangyari ang twist na hindi naasahan ni Mara, hindi siya kontrolado. Hindi rin siya simpleng sisitlan, siya mismo ang kulungan. Ang lahat ng nilalang sa loob ng anino ay hindi naghihintay na pumasok sa kanya. Nasa loob na sila noon pa, siya ang pumipigil sa kanila. Siya ang nagsisil, at ngayon dahil siya ay nagising nagsisimula ng mabasang seal. Daniel, bulong niya, nanginginig ang buong katawan. Bakit hindi mo sinabi sa akin to? Tumahimik si Daniel, at sa unang pagkakataon nakita niya ang buong katotohanan sa mukha nito. Dahil kung sinabi ko, mahina niyang sagot, hindi ka sana pumayag na maging ikaw, isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, nagdesisyon si Mara, hindi siya tatakbo, hindi siya lalaban para iligtas ang sarili, kundi para pigilan kung ano ang nasa loob niya. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang lahat, ang mga alaala, ang sakit, ang katotohanan. Kung ako ang kulungan, bulong niya, ako rin ang susi. Biglang nagliwanag ang katawan niya, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Ang mga ugat ay nagsimulang maghiwalay, ang mga anino ay sumisigaw. Ang buong silid ay parang naghihingalo. Hindi, sigaw ng anino ng kanyang ina. Huwag mong sirain ang siklo, ngunit huli na. Inilabas ni Mara ang buong lakas na matagal niyang kinulong. Isang puting liwanag ang sumabog mula sa kanya, tumama sa buong silid, at unti-unting sinisira ang mga anyo ng anino. Isa-isa, parang tinatanggal sa mundo. Si Daniel ay napaluhod, nakating sa kanya. At ito na ang hending, bulong niya. Ngunit bago tuluyang mawala ang lahat, isang huling bagay ang nangyari. Habang bumabalik ang katahimikan, may boses mula sa likod ng liwanag at hindi ito pamiyar. Akala mo ikaw lang ang kulungan. Biglang nanigas si Mara. At sa huling frame ng kanyang paningin, may isa pang katulad niya, nakatingin mula sa kabila, nakangiti. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Mara sa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo luyan, nang natapos ang horror o may mas malaki pang nagising. Tahimik na tahimik ang ilalim ng lupa pagkatapos ng pagsabog ng liwanag. Parang pinutol ang lahat ng ingay sa isang iglap. Wala nang sigaw, wala nang bulong, wala nang gumagalaw. Ang dating kumikislap na altar ay naging isang simpleng bato na basag at malami. Ang mga ugat na kanina ay parang buhay ay iunting tuyo at kumala sa dingding. Bumagsak na parang patay na mga ugat ng isang punong tuluyang pinutol sa pinagmulan. Si Mara ay nakaluhod sa gitna ng silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay pero hindi na siya nakatali. Wala na ring pumipigil sa kanya. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi kapanatagan, kundi parang pagkatapos ng isang digmaan na hindi mo alam kung ikaw ba ang nanalo o tuluyang nawala. Sa tabi niya, si Daniel ay dahan-dahang gumalaw. Hirap siyang tumayo, sugatan at pagod pero buhay pa rin. Natapos na mahina niyang sabi, parang hindi siya sigurado kung paniniwalaan niyang sariling salita. Hindi agad sumagot si Mara. Nakatingin lang siya sa sahig sa mga bitak na parang ugat na humahaba papalayo. Natapos pa talaga, bulong niya. Sa paligid nila, wala na ang mga anino, wala na ang presensya. Pero ang pakiramdam na may natitirang nakatingin, hindi pa rin nawala. Nasira mo ang seal, sabi ni Daniel, naupo sa gilid ng bato. Pero may kapalit, tumingin si Mara sa kanya, pagod ang mata, basag ang boses. Ako ba yung kapalit, sandaling katahimikan? Hindi sumagot si Daniel agad at sa katahimikang iyon, nakuha ni Mara ang sagot na hindi niya gustong marinig. Hindi ka nakatulad ng dati. Sagot nito sa wakas, napangiti siya ng mapay. Kailan pa ba ako naging normal? Dahan-dahan silang umakyat pabalik sa simbahan. Ang lagusan ay mas madilim na ngayon, mas tahimik, parang wala ng buhay sa buong baryo. Pero habang umakyat sila, may mga bagay na unti-unting bumabalik sa normal. Ang hangin, ang tunog ng hangin sa labas, ang amoy ng lupa. Parang pilit binubura ng mundo ang nangyari sa ilalim. Paglabas nila, sumalubong sa kanila ang baryong dati puno ng bigat. Ngunit ngayon iba na, tahimik pa rin pero wala na ang dating pakiramdam na may nakamasid sa bawat sulok. Ang mga tao ay lumalabas sa kani-kanilang bahay, naguguluhan, parang may nawalang alaala na hindi nila maunawaan. Parang wala silang naalala, bulong ni Mara, tapat lang sagot ni Daniel. Kasama sa pagkasira ng silang pagbora ng koneksyon nila, tumigil si Mara sa gitna ng daan. Ibig mong sabihin lahat ng nagdanan ko rito para sa kanila.
Wala lang, hindi sumagot si Daniel. At doon niya na-realize ang isa pang katotohanan na mas masakit kaysa sa laban mismo. Walang makakaalala sa sakripisyo niya. Walang makakaalam kung bakit siya nawala, kung bakit siya nagbago, kung bakit may mga bagay na hindi na maibabalik. Kung ganon, bulong niya, ano ako ngayon? Tumingin si Daniel sa kanya ng matagal. Ikaw pa rin si Mara, pero hindi na lang ikaw. May gustong itanong si Mara pero pinigilan niya. Dahil alam niya kahit anong hindi na niya mababawi ang gati niyang sarili. Lumipas ang mga araw. Bumalik si Mara sa siyudad. Sinubukan niyang mamuhay na parang normal. Nagtrabaho siya, nakipag-usap sa mga kaibigan, umiti sa harap ng tao. Pero sa bawat gabi, may isang bahagi ng kanya na hindi na natutulog. May mga sandaling maririnig niya pa rin ang mahihinang buong sa paligid ng kwarto. May mga salamin na ayaw niyang titigan ng matagal. May mga oras na parang may ibang kamay na gumagalaw sa loob ng sarili niyang katawan. Hindi niya sinabi ito kahit kanino dahil alam niyang wala silang may intindihan. Si Daniel ay hindi na niya muling akta. Wala ring bakas na siya ay umiral para bang bahagi rin siyang baryong unti-unting binura ang mundo. Pero may isang bagay na iniwan nito kay Mara bago sila nahiwalay isang maliit na pilas ng papel na may isang linya lamang. Kung marinig mo ulit ang tawag, huwag mo sasagutin. Iningatan niya ayon kahit hindi niya alam kung bakit. Ngunit isang gabi habang magkaupo siya sa harap ng salamin sa kanyang bagong apartment, napansin niya ang isang bagay. Hindi siya nakiisa sa reflection. Sa una akala niya imahinasyon lang pagod, kulang sa tulog. Pero habang nakatingin siya, unti-unting lumitaw ang isang pangalawang anyo. Sa sliko sa salaming isang babae, kamukha niya, ngumiti. Nagpahinto si Mara sa paghinga. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Pagbalik niya sa salamin, wala na rin. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Imagination lang to, bulong niya. Ngunit bago pa siya tumayo, may narinig siyang mahina mula sa ng salamin. Mara, nanlamig siya. Hindi siya gumalaw. Sa salamin, muling lumitaw ang ngiti. Ngunit ngayon, hindi na ito imahinasyon dahil gumagalaw ang reflection kahit siya ay hindi. At sa sandaling iyon, dahan-dahang kumatok ang ilaw sa kwarto. Isang beses, dalawa. Parang may gustong pumasok at sa huling segundo, bago magdilim ang eksena sa kanyang paligid, narinig niya ang parehong boses na minsang nag-umpisa ng lahat. Panahon na ulit at doon nagtatapos o nagsisimula ulit ang kwento ni Mara. Pero ang tanong ngayon ay ito, sa tingin mo ba talaga nakawala siya o isa lang siyang pintuan na muling bubuksan? Kung gusto mo ng sequel, i-comment mo ang iyong theory. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari kay Mara sa huling eksena? At sino ang babaeng nasa salamin?